Noong dekada 1970 sa industriya ng libangan ng Hong Kong, isa sa mga pinakasikat at pinakapinag-uusapang aktres noon ay si Lily Ho. Bukod sa kanyang kagandahan, madalas siyang gumanap sa mga pelikulang may matitinding tema at sensitibong paksa. Kilala rin siya sa pagtanggap ng mga papel na madalas magdulot ng kontrobersiya. Gayunpaman, sa halip na humina ang kanyang kasikatan ay lalo pa siyang naging in-demand at sunod-sunod ang natatanggap niyang alok sa pelikula. Kalaunan, nagpasya si Lily Ho na magpakasal at unti-unting lumayo sa mundo ng showbiz. Nakapagtataka man, kahit halos sa bawat pelikula ay matapang at mapangahas ang mga karakter na kanyang ginagampanan, sa totoong buhay ay tahimik niyang tiniis ang pagtataksil ng kanyang asawa sa loob ng 43 taon. Ngunit, totoo bang wala siyang ginawa at hinayaan lamang ang lahat na mangyari? Welcome back sa aking YouTube channel at maraming salamat sa pag-click ng video na ito. Kung mahilig kayong makinig sa mga kwento tungkol sa mga kaso, misteryo at mga kontrobersyal na pangyayari, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi nyo ma-miss ang mga susunod nating talakayan. Ipinanganak si Lily Ho noong ika-25 ng Nobyembre 1946 sa Nanjing, Jiangsu Province, China. Nagmula siya sa isang pamilyang may sapat na kayamanan at maayos na pamumuhay. Ngunit nang siya ay 2 taong gulang pa lamang, napilitang lumipat ang kanyang mga magulang sa Taiwan dahil sa matinding pagbagsak ng kanilang negosyo dulot ng krisis sa ekonomiya. Doon sila nanirahan sa Taipei at habang lumalaki si Lily ay lalo ring lumilitaw ang kanyang pambihirang kagandahan. Napansin ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang ina, na mayroon siyang talento at karismang maaaring magdala sa kanya sa industriya ng libangan. Dahil dito, mula pa sa murang edad ay inihanda na siya upang maging isang artista. Noong 1963, 16 na taong gulang pa lamang si Lily at nag-aaral pa sa high school nang mapansin ng isang direktor ang kanyang potensyal at bigyan siya ng maliit na papel sa isang pelikula. Dahil sa pagkakataong iyon, nagsimula siyang makakuha ng atensyon ng iba pang mga direktor at producer. Paglipas lamang ng 1 taon, inalok siya ng supporting role sa pelikulang Song of Orchid Island. Kasabay ng pagtatapos niya sa high school ang paggawa ng pelikulang iyon. Pagdating ng 1965, muli na namang lumipat ang kanilang pamilya, ngunit sa pagkakataong ito ay patungong Hong Kong. Hindi ito para palawakin ang negosyo ng kanyang ama, kundi upang suportahan ang lumalaking karera ni Lily sa industriya ng pelikula. Pagkatapos nilang manirahan sa Hong Kong, mabilis siyang nakapirma ng kontrata sa Shaw Brothers Studio, isang tanyag na film studio na kilala sa paggawa ng maraming matagumpay na pelikula at sa paghubog ng mga bagong talento sa industriya ng libangan ng Hong Kong. Sa parehong taon, nagsagawa ang Shaw Brothers ng kampanya upang ipakilala sa publiko ang kanilang mga bagong artista. Kabilang dito ang 12 kabataang babae at isa si Lily sa mga napili. Bagamat wala pa siyang gaanong karanasan at hindi pa kilala ng karamihan, nagkataon namang 3 veteranang artista ang nagpasyang magpakasal at magretiro sa industriya. Dahil dito ay mabilis na umangat ang pangalan ni Lily at napunta sa kanya ang malaking bahagi ng atensyon ng publiko. Hindi nagtagal ay nakilala siya sa bansag na Miss Glamour. Sa panahong iyon, naging malapit din siyang kaibigan ng maalamat na mga awit na si Teresa Teng at ng sikat na aktres at host na si Lydia Som. Patuloy na lumabas si Lily sa iba't ibang pelikula at noong 1966 ay mabilis niyang narating ang rurok ng kanyang kasikatan. Sa unang taon pa lamang ng kanyang karera, nakapagbida siya sa 7 pelikula at lahat ng ito ay naging matagumpay sa takilya. Gayunpaman, naging laman siya ng mga balita matapos tanggapin ang isang kontrobersyal na papel sa pelikulang The Night of the Knights. Sa naturang pelikula, may eksena siya sa kama kasama ang kanyang kaparehang artista at lumitaw rin ang bahagi ng kanyang katawan na noon ay tinuturing na napakasensitibong ipakita sa pelikula. Sa panahong iyon, ang ganitong uri ng eksena ay itinuturing pa ring malaking bawal at taliwas sa moralidad ng marami. Ngunit alang-alang sa kanyang papel at upang patunayan ang kanyang dedikasyon bilang isang artista,
Nilampasan ni Lily Ho ang mga nakagawiang limitasyon ng lipunan kahit alam niyang haharap siya sa matinding kontrobersiya. Ayon sa kanyang kaibigan, walang hadlang na hindi kayang lampasan ni Lily kung para ito sa kanyang pamilya. Handa siyang magsakripisyo at sumugal upang matulungan ang mga ito. Kaya naman kahit binatikos siya ng publiko, pinuri naman ng maraming producer at direktor ang kanyang pagganap. Sa halip na bumagsak ang kanyang karera ay lalo pa itong sumigla. Dumami ang mga alok sa pelikula at mas lalo siyang naging popular. Noong 1972, muli siyang naging sentro ng usapan matapos tanggapin ang papel ng isang courtesan sa isang pelikulang tumalakay sa isyu ng relasyon ng kapwa-babae. Isa ito sa mga unang pelikula sa Hong Kong na nagbigay pansin sa ganitong paksa at nagpakita ng masiselang eksena sa pagitan ng dalawang pangunahing babaeng karakter. Muling nagdulot ng mainit na debate si Lily Ho, ngunit tila patuloy na nasa kanyang panig ang kapalaran. Sa halip na maapektuhan ang kanyang reputasyon ay lalo pang luminaw ang kanyang bituin sa industriya. Sa katunayan, mula nang sumikat siya dahil sa kontrobersyal na pelikula noong 1966, marami ng kabataang negosyante ang nagpakita ng interes sa kanya. Para sa kanila, si Lily ang perpektong asawa at nais nila itong mapangasawa. Noong 1972, tinanggap ni Lily ang alok na kasal mula sa anak ng isang mayamang negosyante sa Hong Kong. Mula noon, unti-unti na siyang nabawasan ng paglabas sa mga pelikula hanggang sa tuluyan siyang magretiro sa industriya ng libangan noong 1983. Isa sa mga lalaking nanliligaw kay Lily at umaasang mapapangasawa siya ay isang binatang nanggangalang George Chow, ang bunsong anak ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa Hong Kong. Ipinanganak si George noong 1940 sa Shanghai. Ang kanyang ama ang nagtatag ng Wakwang, ang kauna-unahang shipping company sa Hong Kong. Nang 7 taong gulang pa lamang si George, lumipat ang kanilang pamilya sa Hong Kong. Pagsapit niya sa edad na 17, ipinadala siya ng kanyang ama sa England upang mag-aral ng civil engineering. Matapos makapagtapos ng bachelor's degree ay nagtrabaho siya sa isang construction company at nakibahagi sa iba't ibang proyekto sa Europa. Ngunit kalaunan ay ipinatawag siya ng kanyang ama upang bumalik at sumali sa Wakwang Shipping Holdings Limited. Nang makabalik si George sa Hong Kong noong 1966, pinag-uusapan naman sa buong lungsod si Lily dahil sa kanyang matapang na pagganap sa The Night of the Nights. Ngunit sa isang kakaibang pagkakataon, ang mismong kontrobersiyang iyon ang naging dahilan kung bakit lalo siyang nagustuhan ni George. Bilang anak ng isa sa pinakamayamang tao sa Hong Kong, naniniwala si George na kaya niyang makuha ang puso ni Lily. Subalit noong panahong iyon, may relasyon si Lily sa isa pang artista kaya hindi niya pinansin ang mga pagtatangka ni George na mapalapit sa kanya. Pagkaraan ng 1 taon, ipinadala naman si George ng kanyang ama sa Japan upang pag-aralan ang paggawa ng mga barko. Pagkatapos nito, nagsanay siya sa isang shipyard sa loob ng 3 taon. Dahil sa kaalamang natamo niya roon, mabilis niyang naipakita ang kanyang kakayahan nang sumigla ang kalakalan sa dagat sa pagitan ng Hong Kong at Japan noong dekada 1980. Hindi lamang siya matalino, kundi mahusay din siyang makipag-usap sa mga tao. Dahilan upang makapagdala siya ng maraming kapaki-pakinabang na kasunduan at oportunidad para sa kumpanya ng kanyang ama. Sa loob ng humigit kulang 6 na taon, pabalik-balik si George sa pagitan ng Hong Kong at Japan. Gayunpaman, sa bawat pagkakataong makakauwi siya sa Hong Kong, sinisikap niyang makita si Lily at ipinagpapatuloy ang kanyang pagsubok na makuha ang puso nito. Samantala, pagsapit ng dekada 1970, tuluyan nang nagiwalay si Lily at ang dati niyang kasintahan. Gayunpaman, hindi ito nangangahulog ang handa na siyang pumasok sa panibagong relasyon. Bukod pa rito, hindi rin maituturing nakahanga-hanga ang pisikal na anyo ni George kung ihahambing sa iba pang manliligaw ni Lily. Sa panahong iyon, nasa rurok siya ng kanyang kasikatan at napapalibutan ng maraming gwapong artista at matagumpay na negosyante na maaari niyang piliing maging kapareha. Matapos ang halos 6 na taong panliligaw,
Napagtanto ni George na hindi sapat ang kanyang mga pagsisikap upang makuha ang puso ni Lily. Dahil dito, binago niya ang kanyang estratehiya at sinimulan munang lapitan ang ina ni Lily upang makuha ang pag-aproba nito. Naging epektibo naman ang pamamaraang iyon sa impluwensya ng kanyang ina. Sa wakas ay pumayag si Lily na tanggapin ang pag-ibig ni George bagamat may pag-aalinlangan pa rin siya. Ngunit hindi pa rito natapos ang hamon para kay George. Kahit naging magkasintahan na sila, paulit-ulit pa rin tinatanggihan ni Lily ang bawat alok nitong pagpapakasal. Dahil dito ay nagsimulang kumalat ang mga usap-usapan at ayon sa ilang haka-haka, hindi pa umano tuluyang nakaka-move on si Lily sa dati niyang kasintahan at tinanggap lamang niya si George dahil sa panggigipit ng kanyang ina, hindi dahil sa tunay na pag-ibig. Pagdating ng unang bahagi ng 1972, isang maliit na insidente ang nagpabago sa takbo ng kanilang relasyon. Isang araw habang nasa shooting si Lily, naghihintay naman si George sa set hanggang matapos ang paggawa ng pelikula. Sa kalagitnaan ng trabaho ay biglang nahulog ang isang ilaw sa entablado at tumama ito sa ulo ni Lily. Bago pa man may iba pang kagamitan na bumagsak, mabilis na tumakbo si George upang protektahan siya at nailigtas siya mula sa mas malubhang pinsala. Maaaring parang eksena lamang ito sa pelikula, ngunit dahil sa pangyayaring iyon ay unti-unting lumambot ang puso ni Lily. Hindi nagtagal ay tinanggap niya ang alok na kasal ni George. Nagpakasal sina George at Lily noong 1972 at sa mga sumunod na taon ay nabiyayaan sila ng 4 na anak. Isang lalaki at 3 babae. Sa paningin ng marami, halos perpekto ang buhay ni Lily. Bilang artista, nakagawa na siya ng malaking pangalan para sa sarili at kahit may asawa na siya ay patuloy pa rin siyang lumalabas sa ilang pelikula taon-taon, bagamat hindi na kasing dami gaya ng dati. Noong 1983, lumabas siya sa pelikulang The Lost Generation na naging huli niyang proyekto bago tuluyang magretiro sa mundo ng pag-arte upang ituon ang kanyang panahon sa pagiging may bahay at ina. Mula sa pagiging sikat na aktres na nasanay sa marangyang pamumuhay, naging tapat siyang asawa at maaasahang ina. Naging bahagi rin siya ng isa sa mga kilalang pamilya ng negosyante sa Hong Kong. Ngunit sa kabila ng kanyang matagumpay na bagong papel sa buhay, si Lily lamang ang tunay na nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Sa puntong ito, balikan naman natin si George Chow at ang negosyo ng kanilang pamilya. Gaya ng nabanggit kanina, si George ang bunsong anak sa kanilang magkakapatid. Nang bumalik siya mula Japan at sumali sa Huakwang, ang kumpanya ay pinamamalaanan pa ng kanyang ama at ng kapatid niyang si Frank Chow. Kaunti lamang ang impormasyon tungkol sa kanilang panganay na kapatid at nananatiling hindi malinaw kung maaga ba itong pumanaw o kung may iba pang dahilan kung bakit hindi ito naging bahagi ng negosyo tulad din ng sitwasyon ng isa pa nilang kapatid na si Cecil Chow. Kilalang maluho at magulo ang pamumuhay ni Cecil na madalas may ugnay sa marangyang lifestyle at mga babae. Dahil dito, mas malaki ang pag-asa ng kanilang ama kay George na inaasahang hahalili sa pamamahala ng kumpanya kasama si Frank. Ngunit sa kabila ng inaasahang pagkakaiba, unti-unting lumabas na hindi rin ganoon kalayo ang personalidad ni George kay Cecil. Ang kaibahan lamang ay mas mahusay siyang magtago at mas kontrolado ang kanyang mga kilos, habang taglay rin niya ang talino at likas na husay sa negosyo. Pagsapit ng kaligitnaan ng dekada 1980, naharap ang Huakwang sa banta ng pagkalugi. Sa kritikal na panahong ito, si George ang naging susi sa pagbangon ng kumpanya at sa pamamagitan ng kanyang pamumuno, naitaas niya ito sa mas matatag na antas. Sa kalaunan, noong 1995, siya ang naging CEO ng Huakwang matapos ang pagpanaw ni Frank at ang formal na paglipat ng pamumuno sa kanya. Samantala, sa paningin ng publiko, ang kasal nina George at Lily ay isa sa pinakamagarbong seremonya ng kanilang panahon. Isang sikat na aktres na ikinasal sa anak ng makapangyarihang negosyante.
Dinagsa ito ng mga reporters at kilalang personalidad mula sa industriya ng aliwan, negosyo at politika. At bilang simbolo ng pagtanggap sa pamilya Chow, niregaluhan sila ng lolo ni George ng isang Rolls-Royce. Sa mga unang taon ng kanilang pagsasama ay tila perpekto ang kanilang relasyon at para sa marami ay isa itong huwarang kwento ng pag-ibig sa mundo ng mayayaman. Ngunit sa likod ng marangyang imahe ay unti-unting lumitaw ang mas komplikadong katotohanan. Lumaki si George bilang bunsong anak ng isang makapangyarihang pamilya. Sanay sa pribilehiyo at tagumpay, at kalaunan ay kinilala bilang isang matagumpay na negosyante na nagligtas pa sa huwakwang mula sa krisis at halos nagdoble ng yaman nito. Gayunpaman, kasabay ng kanyang kapangyarihan at impluwensya ang kanyang pinakamalaking kahinaan, ang mga babae. Ang pagmamahal niya kay Lily ay hindi ganap na nakaugat sa tunay na damdamin, kundi sa pagnanais na makuha ang isang taong matagal siyang tumanggi. Bilang isang lalaking sanay na makuha ang gusto, naging matindi ang epekto ng paulit-ulit na pagtanggi sa kanya noong una, hanggang sa tuluyan niya itong napasagot matapos ang maraming taon. Ngunit nang makamit niya ang tagumpay na iyon, unti-unting nawala ang hamon na matagal niyang hinahabol at mula roon, nagsimula siyang maganap ng panibagong pagtuunan ng atensyon sa labas ng kanilang tahanan at dito unti-unting nabuo ang masalimuot na landas na susubok sa kanilang pagsasama. 2 taon pa lamang ang kanilang kasal ay nagsimula ng kumalat ang mga usap-usapan tungkol sa umunoy pagkikipagrelasyon ni George sa iba't ibang babae. Bagamat pinanatili niya ang imahe ng isang mabuting asawa at ama, hindi niya tuluyang napigilan ang mga akusasyong siya ay hindi tapat sa kanyang asawa. Noong una, pawang mga chismis lamang ito, ngunit pagsapit ng dekada 1990, mas naging lantaran na si George sa publiko. Madalas siyang magitang kasama ang iba't ibang babae sa mga mamahaling restaurant, 5-star hotel at luxury shops, kung saan bumibili pa siya ng mamahaling handbag para sa isang aktres at mga designer na damit para sa isang modelo. Umabot sa sukdulan ang lahat noong 1995 nang makuhanan siya ng paparazzi na lumalabas sa isang marangyang apartment kasama si Tan Yumei, isang kalahok sa 1993 Miss Asia TV pageant sa Hong Kong. Mabilis na kumalat ang balita at naging sentro ito ng atensyon ng publiko. Ayon na sa ilang ulat, matagal nang magkakilala sina George at Yume mula pa noong 1993, bago sumali sa Miss Asia TV. Sumabak din si Yume sa Miss International Chinese pageant, bagamat hindi siya nagwagi sa alinman dito. Ngunit sapat na ang kanyang kagandahan at presensya upang maakit ang atensyon ng maraming lalaki, kabilang na si George. Noong 1999, lumabas pa ang mga larawan ni na George at Yume sa isang paliparan habang naghahanda silang bumiyahe patungong Thailand. At mula noon ay lalo pang naging lantad ang kanilang samahan sa mata ng media, habang patuloy na tumitindi ang pressure mula sa publiko. Tuluyan nang nagsalita si Lily Ho noong ika-22 ng Mayo 1999 sa isang pambansang programa sa telebisyon, kung saan kinumpirma niya na nagtataksil sa kanya si George bagamat hindi niya pinangalanan ang babaeng sangkot. Nang tanungin kung bakit hindi siya nag-file ng divorce, sinabi niyang pipiliin lamang niya ito kung wala ng ibang paraan, dahil nais niyang mapanatili ang kanilang pagsasama at hindi niya hahayaang may pumalit sa kanyang lugar bilang asawa. Matapos ang pahayag na ito, napilitan ding magsalita si George noong ika-12 ng Hunyo ng parehong taon sa isang televised interview, kung saan humingi siya ng paumanhin at sinabing nais niyang mapatawad siya ni Lily, habang mariin niyang itinanggi ang romantikong relasyon kay Yume at iginiit na magkaibigan lamang sila. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Yume na may nobyong Chinese-American siya at kaibigan lamang ang turing niya kay George. Pansamantalang humupa ang issue, ngunit ilang buwan lamang ang lumipas ay muli silang namataang magkasama, na muling nagbukas ng tanong kung totoo ba talaga ang kanilang sinasabing pagkakaibigan o may tinatago silang katotohanan mula sa simula pa lamang. At habang dumarami ang tanong,
Lalo ring umiigting ang tensyon sa pagitan ni na George, Lily at Yumei na kalaunan ay nauwi sa hayagang banggaan ng dalawang babae sa publiko. Gayunpaman, pinili ni Lily na manatiling kalmado at may dignidad. Habang si Yumei naman ay mas naging agresibo at paulit-ulit na ipinapakita sa publiko na siya ang tunay na malapit kay George, habang patuloy namang iniiwasan ni George ang direktang pag-amin sa kanyang personal na buhay. Sa paglipas ng panahon, umabot pa sa puntong sinabi ni Yumei na lihim silang ikinasal ni George, habang si Lily naman ay sumasagot sa mga tanong ng media gamit ang banayad ngunit matatalim na pahayag, tulad ng pagtawag kay Yumei bilang isang magandang babae at finalist ng Miss Asia at pagbibigay ng diin na maraming mayayamang binata sa Hong Kong kaya walang dahilan para agawin ito ang asawa ng iba. Bagamat hindi diretsahang sagutan, malinaw ang mga patamas sa pagitan nila, ngunit sa halip na umatras ay lalo pang naging matapang si Yumei. Noong 2004, nakuhanan pa si George at Yumei na kumakain kasama ang isang batang babae na tinatayang nasa 10 taong gulang. At dahil sa timeline ng kanilang relasyon, maraming nag-isip na maaaring anak ito ni George at Yumei. Halos isang dekada ring naging sentro ng kontrobersiya ang love triangle sa relasyon ni na George, Lily at Yumei. Sa panahong ito, kumalat din ang ulat na minsan nang inalok ni George si Lily ng diborsyo kapalit ng malaking halaga, ngunit mariin itong tinanggihan ni Lily. Naiginiit ni Lily na hindi pera ang dahilan ng kanyang pag-aasawa at kaya niyang kitain sa loob lamang ng 1 taon ang halagang inaalok sa kanya noong kasagsagan ng kanyang karera. Sa kabila ng patuloy na pressure mula sa kabilang panig, nananatiling matatag at kalmado si Lily, paulit-ulit na sinasabing hindi siya kailanman papayag sa diborsyo. Sa isang panayam, binigyang diin pa niya na ang pagiging legal at nag-iisang asawa ay nangangailangan ng karunungan, tiyaga at mas malawak na pananaw lalo na para sa kapakanan at kinabukasan ng kanilang mga anak. Sa kalaunan, tila nagbago rin ang postura ni George at dahil hindi siya hiwalayan ni Lily at hindi rin siya direktang pinipilit na iwan ni Yumei, hindi na muling nabuksan ang usapin ng diborsyo. Noong Oktubre ng taong 2004, posibleng dulot ng matagal na stress, inatake sa stroke si George Chow at agad na isinugod sa ospital. Habang siya ay nagpapagamot, sinubukan ni Yumei na dalawin siya, ngunit bago pa man siya makalapit ay tiniyak ni Lily na wala itong anumang paraan upang makita o makausap si George. Dahil dito, nawala ng pag-asa si Yumei at naniniwalang wala na siyang dahilan upang manatili pa sa Hong Kong. Kaya ipinagbili niya ang kanyang mga ari-arian at tuluyang bumalik sa kanyang bayan na naging formal na pagtatapos ng mahigit 10 taong relasyong matagal ng sentro ng kontrobersiya. Samantala, patuloy na lumala ang kalagayan ni George matapos ang stroke, na nahihirapan siyang magsalita at umaasa na sa wheelchair kahit nakalabas na ng ospital. Sa kabila ng mabigat na sitwasyon, nanatiling tapat si Lily Ho, inaalagaan si George ng buong dedikasyon habang hindi ipinapakita sa publiko ang sakit na dala ng kanyang pagtataksil. Marami ang nag-akala na hindi na siya makakabangon, ngunit sa tulong ng mga doktor at walang sawang pag-aalaga ni Lily, unti-unting bumuti ang kanyang kondisyon sa loob lamang ng 1 taon hanggang sa muli siyang nakabalik sa kanyang mga dating gawain. Sa halip na magpakita ng pagninilay o pasasalamat, isang gabi ay muling nakita si George na kumakain kasama ang isa na namang babae na agad namang kinilala ng media bilang si Ching Suli na isang ina ng 2 anak. Mas maagang bahagi pa lamang ng kwento, matagal nang konektado si Suli kay George bago pa pumasok si Tan Yumei sa eksena. At tulad ng nauna nang nabanggit, nagsimula ang pagtataksil ni George 2 taon matapos ang kanyang kasal kay Lily, kung saan si Suli ang unang naging malaking suliranin sa kanilang pagsasama. Mas agresibo at determinado si Suli kumpara kay Yumei. Kung si Yumei ay hindi hayagang umamin tungkol sa anak na sinasabing kay George,
Si Sully naman ay tahasang iginiit na nagkaroon sila ng kambal at ginamit pa ang apelidong Chow para sa mga bata, habang ipinahayag din na handa siyang sumailalim sa DNA test upang patunayan ang kanilang pagkakakilanlan bilang miyembro ng pamilya Chow. Sa loob ng maraming taon, natabunan si Sully ng mas malaking kontrobersiyang kinasangkutan ni Yumei. Ngunit kahit nagkahiwalay na sila, patuloy pa rin siyang sinuportahan ni George sa loob ng humigit kumulang 25 taon, kasama ang pagpapaaral sa Amerika ng mga bata, pagbibigay ng pinansyal na suporta at isang villa na nagkakahalaga ng $3 milyong noong dekada 1980. Matapos ang paghihiwalay, ipinagbili ni Sully ang villa at ginamit ang pera sa real estate kung saan bumili at muling nagbenta ng iba't ibang ari-arian hanggang sa maging matatag ang kanyang negosyo sa loob ng mahigit 10 taon, dahilan upang hindi na niya guluhin ang buhay ni Lily at Yumei sa panahong iyon. Ngunit noong 1997, tumama ang krisis sa ekonomiya sa Asia na labis na nagpabagsak sa halaga ng mga ari-arian, kabilang ang kay Sully na bumagsak ng higit sa 60%. Dahil dito, halos walang bumibili kahit gaano kababa ang presyo. Kaya napilitan siyang humingi muli ng tulong kay George para sa gastusin ng kanyang sarili at ng kanilang mga anak sa Amerika. Sa puntong ito, naging masalimuot ang sitwasyon. Sa halip na si Lily ang direktang kaharap niya, si Tan Yumei ang naging hadlang sa kanyang paglapit kay George. Pinilit ni Yumei na ilayo si Sully hanggang sa magkaroon ng kasunduan na magbibigay si George ng buwanang suporta kay Sully at sa kambal kapalit ng katahimikan at hindi na pagkikialam sa buhay ni na George at Yumei. Umepekto ito sa loob ng ilang taon, ngunit nang ma-stroke si George, biglang naputol ang suporta at doon nalaman ni Sully ang tunay na kalagayan nito at tuluyang umalis sa eksena si Yumei. Dahil dito, sinubukan ni Sully na muling bumalik sa buhay ni George at nang dalhin niya ang kanyang mga anak sa ospital. Doon lamang tuluyang nalaman ni Lily ang buong lawak ng koneksyon nila. Mabilis na naging sentro ng media ang pangyayari at muling binaha si Lily ng mga tanong. Sa kabila nito, nanatili siyang kalmado at sinabing nagkaroon nga ng relasyon sina Sully at George noon. Ngunit matagal na iyon at mayroon na itong sariling pamilya, kaya hinihiling niyang huwag nang gambalain ang pribadong buhay nito. Nagulat ang publiko sa kanyang pagiging kalmado, lalo na sa harap ng mga babaeng konektado sa kanyang asawa. Ngunit ang hindi alam ng marami, matagal nang nagsasagwa si Lily ng pribadong investigasyon kay Sully at sa mga anak nito. At ang ulat na kanyang natanggap ay mas lalo lamang nagpalalim sa bigat ng sitwasyon na kanyang kinakaharap. Ayon sa investigasyon, malaki ang posibilidad na si George nga ang tunay na ama ng kambal. Pinayuhan pa siya ng investigador na huwag nang ituloy ang anumang DNA test dahil maaari itong magdulot ng hindi kanais-nais na epekto sa kanyang hinaharap. Sa puntong ito, malinaw kung gaano kabigat ang sunod-sunod na problemang kinakaharap ni Lily, ngunit nakakagulat. Hindi sina Tan Yumei o Ching Sully ang naging pinakamalaking suliranin. May isa pang babae at ang kanyang pangalan ay Lu Yuan na mas kilala bilang Cindy. Habang dumarami ang mga babaeng iniuugnay kay George, lalo ring nagiging magulo at mas mahirap unawain ang buong kwento. Sa simula, si Ching Sully ang pangunahing kinikilalang babae sa buhay ni George bago pumasok si Tan Yumei. Ngunit kalaunan ay lumitaw ang panibagong pangalan na mas tahimik ngunit mas malalim ang koneksyon. Si Cindy ay matagal nang kilala ni George. Sa katunayan, 17 taong gulang pa lamang siya nang una silang magkakilala. Noong 2004, siya ay 45 taong gulang na. Ngunit ang ugnayan niya kay George ay nagsimula pa noong 1976 nang maging sekretarya siya nito at ang mas nakakagulat pa ay may asawa na siya noon. Habang lumilipas ang mga taon, nagkaroon si Cindy ng 2 anak na babae mula sa kanyang kasal, ngunit noong dekada 1990 ay nawala ang kanyang asawa sa isang aksidente sa sasakyan
Dahilan upang siya ay mabalo sa edad na 31. Mula roon ay unti-unting nagbago ang relasyon nila ni George na mula sa isang formal na ugnayang profesional, naging mas personal at mas malapit. Tulad ni Tanyu May, naging kabit din si Cindy ni George ngunit may isang malagang pagkakaiba sa kanya. Hindi siya sakim at wala siyang ambisyong agawin ang posisyon ng ibang babae o maging pangunahing asawa. Sa halip, malinaw sa kanya ang hangganan ng kanilang ugnayan at alam niyang hindi ito nakabatay sa tunay na pag-ibig. Bilang sekretarya, madalas siyang kasama ni George sa mga business trip kung saan sa opisina ay formal siyang bumabati ng magandang umaga po sir. Ngunit sa mga paglalakbay at hotel ay nagiging mas personal ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Sa kabila nito, naging bukas palad si George kay Cindy. Bukod sa malaking buwanang suporta, binigyan din niya ito ng bahay at sasakyan upang matiyak ang kanyang kaginhawaan at seguridad sa buhay. Noong 2004, matapos ma-stroke si George sa unang pagkakataon, madalas siyang dinadalaw ni Cindy sa ospital kung saan ipinapakita niya ang imahe ng isang tapat na sekretarya. Ngunit sa likod nito ay inaalagaan niya ang kanyang amo ng buong dedikasyon. Malaki ang naging epekto nito kay George. Ilang buwan lamang matapos siyang makarecover. Ginantimpalaan niya si Cindy ng isang villa bilang pasasalamat at sa katahimikan. Tila nalampasan niya ang iba pang kababaihang konektado sa buhay ng negosyante. Pagsapit ng 2006, nang tuluyang bumuti ang kalusugan ni George, gumawa siya ng testamento kung saan ipinamana niya kay Cindy ang 3 kumpanya na may kabuang halagang umaabot sa 10 milyong dolyar. Malinaw na malaki ang tiwala at pagpapahalaga ni George sa kanyang sekretarya at nais niyang matiyak na maayos ang magiging buhay nito kahit wala na siya. Subalit sa kabila ng pagsisikap na itago ang ugnayang ito, nagsimulang magduda si Lily dahil sa labis na pag-aalaga at pagiging malapit ni Cindy kay George. Dahil dito, kumuha si Lily ng pribadong investigador upang alamin ang tunay na kalagayan ni Cindy at kung may hindi nararapat bang relasyon sa pagitan nito at ng kanyang asawa. Nang lumabas ang resulta ng investigasyon, nanatiling kalmado si Lily at hindi gumawa ng anumang eskandalo. Sa katunayan, nang akusahan ng media si Cindy bilang kasintahan ni George, ipinagtanggol pa niya ito at iginiit na matagal na itong sekretarya ng kanyang asawa, kaya natural lamang ang pag-aalaga nito sa kalagayan ng may sakit na amo. Noong Disyembre 2010, muling na-stroke si George at sa pagkakataong ito ay mas malubha ang kanyang kondisyon kumpara sa unang atake. Bagamat nalampasan niya ang kritikal na yugto, kinumpirma ng mga doktor na hindi na siya ganap na gagaling at mananatili na lamang siyang nakaratay sa kama habang buhay. Sa kabila nito, tumanggi si Lily na sumuko at patuloy niyang inalagaan si George ng may buong dedikasyon hanggang sa huling sandali. Noong ika-20 ng Hulyo 2016, pumanaw si George Chow sa edad na 76 na nag-iwan kay Lily ng matinding lungkot matapos ang halos 44 na taon ng pagsasama bilang mag-asawa. Isang buhay na puno ng tagumpay, ngunit din ng paulit-ulit na pagtataksil. Bago siya pumanaw, naihanda na ni George ang kanyang huling testamento kung saan ipinamana niya ang kanyang buong kayamanan na tinatayang umaabot sa $959 million kina Lily at sa kanilang 4 na anak. Dahil dito, si Lily ang naging pangunahing tagapagmana at agad na kinuha ang kontrol sa mga ari-arian ng pamilya, bagamat alam niyang hindi pa tapos ang mga hamon na haharapin niya. Sa kanyang harapan, 2 ang pangunahing issue. Una, si Ching Suli na naghahabol ng bahagi para sa kambal nitong anak. At ikalawa, si Cindy o Lu Yuan na may hawak ding dokumentong may kaugnayan sa testamento ni George. Bilang pag-iingat, pinahigpit ni Lily ang seguridad sa libing upang maiwasan ang anumang kaguluhan at may mga ulat ding dumalo roon ang mga anak ni George kay Ching Suli bagamat walang ebidensyang larawan na lumabas. Pagkaraan ng libing,
Kinausap ni Lily ang kambal ni Sully at inalok silang tumira sa isa sa mga bahay ng pamilya Chow. Kinilala niya ang posibilidad na sila ay mga anak ni George at tiniyak na hindi sila papabayaan, maging sa usapin ng mana. Ngunit ipinaalala rin niya na matagal nang sinuportahan ng kanilang ama ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, kaya maaaring hindi kalakihan ang kanilang matatanggap. Nauunawaan naman ng kambal ang sitwasyon kaya hindi na sila nagpalala pa ng usapin. Gayunpaman, matapos ang mga legal na proseso, lumabas na wala silang natanggap na kahit isang sentimo o anumang ari-arian at hindi rin nailipat sa kanilang pangalan ang bahay na ipinangako sa kanila. Nakalaunay, nagresulta pa sa pagpapaalis sa kanila mula sa pag-aari ng pamilya Chow. Ayon sa ilang ulat, isa sa mga anak ni Ching Sully ay napilitang magtrabaho bilang server sa isang restaurant upang mabuhay. Sa isang panayam, sinabi ng isa sa mga kambal na kahit wala silang natanggap na yaman, may iniwan naman ang kanilang ama na mas mahalaga para sa kanila, ang kanilang pagkakapatiran. Matapos maresolba ang isyu kay Ching Sully at sa kanyang mga anak, ang pinakamalaking hamon ni Lily ay si Cindy. Ayon sa testamento ni George, may karapatan si Cindy na magmana ng 3 kumpanya, ngunit bago pa man siya makapagsampa ng kaso, agad kumilos si Lily at itinalaga ang panganay nilang anak na si Sabrina Chow bilang direktor ng mga kumpanyang iyon. Kasunod nito, mabilis na inilipat ni Sabrina ang mga asset at ari-arian ng mga kumpanyang nakasaad sa testamento patungo sa iba pang negosyo ng pamilya. Dahilan upang ang natira na lamang sa mga kumpanyang ipinangako kay Cindy ay ang mga pangalan na walang laman, walang ari-arian, walang operasyon at walang tunay na halaga. Hindi sumuko si Cindy at nagsampa ng kaso laban kay Lily. Inakusahan siya ng sinadyang pagpapababa ng halaga ng mga kumpanya at humiling din ng bahagi sa mana ni George. Ngunit sa korte, malamig at diretsahang hinarap siya ni Lily at tinanong kung ano ang karapatan niya sa mana ng kanyang asawa at kung ano ang kanyang katayuan sa pamilya upang humingi ng bahagi nito. Pagkasabi ng mga salitang iyon, biglang nanahimik ang buong korte at maging ang hukom ay napatingin kay Cindy na tila hinihintay ang kanyang sagot, ngunit wala siyang naisagot. Dahil dito, ibinasura ng hukuman ang kanyang demanda at ang villa na ibinigay noon ni George kay Cindy ay nananatiling nakapangalan pa rin sa kanya, dahilan upang tuluyang mapunta rin iyon kay Lily. Sa huli, matapos ang lahat ng legal na laban, tinagurian ng ilang legal na media si Lily Ho bilang pinakamalupit na bilyonaryong asawa sa Hong Kong. Ngunit nananatiling bukas ang tanong, kung talaga bang kalupitan ito o isa lamang itong paraan ng asawa upang protektahan ang kanyang mga anak at ang kanilang karapatan sa gitna ng mahabang taon ng kontrobersiya at pagtataksil. Noong 2016, nang pumanaw si George, 70 taong gulang na si Lily at isa na siyang mayamang biyuda na may tinatayang yaman na halos umabot sa $1 bilyong. Sa kasagsagan ng kanyang karera bilang artista, nagkilala siya sa mga pelikulang naging matagumpay sa takilya, ngunit sa likod ng tagumpay na iyon sa industriya, mas mabigat pala ang papel na kanyang ginampanan sa totoong buhay. Sa loob ng mahigit 40 taon ng kanilang pagsasama, hinarap niya ang paulit-ulit na pagtataksil ng kanyang asawa, ngunit pinili niyang manatili sa relasyon dahil sa kanyang panata noong kasal at para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Sa kabila ng mga hirap, kinilala si George bilang mabuting ama at taga-suporta sa pamilya. Pagkatapos ng kanyang pagpanaw, naiwan ang malaking yaman at ang negosyo ng pamilya na ipinagpatuloy ng kanilang mga anak. Sa kabuuan, ang kanilang buhay ay sumasalamin sa tagumpay, sakripisyo at matagal na pagtitiis sa loob ng isang komplikadong pagsasama.